Okay, good afternoon po or good evening sa ating lahat. Afternoon sa Middle East at Europe and good evening naman dito sa atin sa Metro Manila, Philippines. Okay, so ang ating pong topic na pag-aaral ngayon, so ito po ay ang servant leadership. So ito po yung isa sa mga magiging topic natin for leadership training. Okay, so let's start. What is leadership? As in Mark chapter 10, 35 to 45. Sabi dito, lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit, sabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Verse 39, Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopang aking iinumin ay iinumin nga ninyo at babautismohan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglalaanan. Nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itunuturing na pinuno ng mga hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So, ang leadership, mga kapatid, according to this passage, means true greatness in God's kingdom is measured by service, not by status or power. So, pagka pinag-aralan natin ang Biblia, ang leadership po ay hindi dahil meron kang title. Ang leadership po ay hindi dahil meron kang kapangyarihan or authority. Hindi po doon. Ang leadership is how are you going to serve others and be served and not be served. So, ibig sabihin, kapag pinag-uusapan natin ng Biblia, magkaiba ang meaning ng leadership. Ang leadership dito sa mundo is ikaw yung may authority, ikaw yung nasa posisyon, ikaw yung may kapangyarihan. But sa Bible, ang leadership is ikaw yung naglilingkod. Hindi ikaw yung pinaglilingkuran. Kaya ang laki-laki ng pagkakaiba, karamihan kasi sa atin, pagka tinawag na pastor, ang isip kaagad, siya yung nasa authority, siya yung nasa power, siya yung makapangyarihan, siya dapat ang nasusunod. Pero sa Bible po, hindi ganun. Ang isang pastor, yes, nagli-lead siya ng tao, pero dapat naglilingkod din siya sa tao. Ganun po ang pagiging pastor. Minsan, ikaw rin yung magwawalis sa church, no? Hindi ikaw yung utos lang ng utos. Minsan, yung pastor ang nagsiserve ng mga pagkain sa member. Ito, nangyayari sa akin to. Pag-araw ng sinasabihan ako ni Reb, huwag ka nang dyan, hayaan mo na yung mga couples dyan mag-serve. Kasi ikaw ay pastor. Hindi eh. Hindi ako ganun kasi eh. Ako kasi yung tipo na nagsiserve din ako sa tao. O, kumain ka na ba? O, sige, alika, dali, kukuha kita pagkain. Ganun po ako. Hindi yung ako yung pinagsisilbihan. Hindi po. Mas gusto ko pa nga yung ako ang nagsisilbi dun sa tao. At kahit sa mga feeding program, ako po yung katekatera na nagsiserve. Pero si Reb, Dino, sinasabihan niya ako na hindi nga daw dapat hayaan na lang sa mga workers yun. Hindi po eh. Kasi ako po talaga is, nandun po yung heart ko talaga na mag-serve sa tao. Kaya makikita nyo na ako yung laging katikatera sa mga handaan.
Minsan nga si pastor pinagagalitan na ako, pero ganun talaga eh. Pag may servant heart ka, yung alam mo yun, yung kahit na hating gabi na, ipapatawag ka para magpalayas ng demonyo. Hating gabi na, tatawagan ka sa messenger para ipag-pray sila, no? Ganun kasi ang ano eh, ang isang pastor eh. Hindi kasi tayo yung bayaran ng mga leader na hanggang 8 o'clock lang ako ha. After ng 8 o'clock, hindi na ako magse-serve sa tao. Hindi po tayo ganun eh. 24 oras, 7 days a week. No? Kaya nga, minsan, wala na akong pahinga eh. Lalo na pagka nakukonsume na yung araw ko. Bagamat hindi tama yun. Ano? Kaya lang, ang isang pastor kasi ganun talaga eh. 24 oras available. 7 days a week. Okay? Next, the principle of servant leadership. Leadership is not about position, but about service. The disciples thought leadership meant sitting in high places. Akala nung dalawang magkapatid, no? Sabi nila, pwede ba yung isang kapatid ko dito uupo, yung isa naman doon, sabi ni James at John. Pero sabi ni Jesus na ang kanyang kingdom, leaders stoop down. When we say stoop down, bababa ka talaga sa position mo to lift others up. Ganun ang ginawa ko yung kay Reb Dino. Bagamat hindi sinamin din bishop sa amin na, pastora, bumaba ka muna sa posisyon. At nang si Pastor Dino, hindi po. Ako mismo ang nag-decide. Walang nagtulak sa akin. Walang nagsabi sa akin. Ako mismo ang nagsabi kay Reb Dino. Ako na lang ang ahayo kasi hindi mo kabisado ang pag-church planting. Kaya ikaw na lang sa bagong silang, pamunuan mo, ano man yung mapuput up na gawain, pamunuan mo lahat. No? Ako church plant lang ako ng church plant. So bumaba talaga ako sa leadership. At kung sinasabi ng iba na yung ang habol ko is leadership, nagkakamali po silang lahat. Kasi walang katotohanan yung sinasabi nila. No? Kasi ako po sa tagal ko ng 26 years na ako dito, never akong naghangad ng posisyon. Isa lang ang gusto ko talaga mangyari, yung aking mga tao, sila yung maiangat, sila yung makilala. Kaya pansinin niyo ako, no? Hindi ako laging ina-assign ko lagi ang sarili ko para magsalita ng magsalita, mag-preach ng mag-preach. Hindi, di ba? Kasi yun yung way ko na iangat yung iba. Makilala yung iba. Kaya kayo yung pinagsasalita ko, kayo yung pinagdi-devotion. Isang beses na nga lang ako mag-preach at nakatago na lang ako sa pamamagitan ng pagte-training sa inyo. Nakikilala ba ako dito sa pagte-training? Hindi. 'Di ba? Kasi nakatago ako na nagte-training. So, ganun po yung heart ng isang servant leader. So, whoever wants to become great among you must be your servant, sabi nga sa verse 43. So, greatness in God's eyes is measured by humility and sacrifice. The world sees greatness as power and control, but Jesus teaches that greatness is in giving yourself for others even when it costs something. Minsan, wala ka naman talaga makukuha dito. Walang binibigay ang church sa'yo. But because you love people, you love your mga leaders, di ba? Mag-i-invest ka ng time mag-i-invest ka ng panahon sa kanila. Yung tipong may sakit ka na, sige pa rin, tutuloy mo pa rin yung meeting, itutuloy mo pa rin yung pagbibigay ng mga trainings. Kasi servanthood servant heart no? Hindi ka wala man ako nakukuha dito, di ba? So, ilan lang naman ang dito, nagtatights. Mga pastor nga, hindi pa nagtatights, di ba? Kayo nga hindi nga nagtatights So, a servant leader doesn't seek to be honored, but to honor God and help others grow. Whoever wants to be first must be slave of all. So, kung gusto mo talaga na ma-honor ka bilang great, mag-serve ka. Diba?
Jesus himself is the ultimate model of servant leadership. He did not come to be served, though he is the Son of God. He served others by healing, teaching, washing his disciples' feet, and ultimately dying on the cross. His life and death define what it means to lead through love and self-sacrifice. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve. So, what is a servant leader? Okay, here are simple truths about servant leadership. Leadership is not about controlling people. Hindi mo dapat kontrolin ang tao. It's about caring for people and providing them the necessary resources they need to perform at their best. So, anong needed? Care and provide necessary resources. So, kung halimbawa, meron kang membro na hindi talaga magaling magsalita. Magbababad ka eh. No? Magbibigay ka ng panahon mo sa kanya eh. Yung tinuturuan mo naman, parang naiinis dahil napaka-perfectionist naman ang tingin sa akin. Pero hindi ganun eh. Diba? Kung gusto mo talaga maging servant ni God, matuto ka. Mag-aral ka, 'di ba? Kasi ako naman, willing naman akong magbigay ng panahon para sa iyo. Turuan ka, no? Isa-isahin sa iyo ang words para mabigkas mo ng tama. No? Ganun talaga ang isang leader eh. Magi-spend ka talaga ng maraming panahon para matuto yung member mo. Leadership isn't about being the boss. It's about being present for people and building a working community and an environment in which they can thrive. Leadership is not about standing your ground. It's about letting go of your ego and being able to admit that you make mistakes too. So, sa isang leader, aminin mo, minsan may mali ka din. Minsan, di ba, nakikita niyo ako, nagsusorry din ako sa inyo. So, inaamin ko din yung pagiging madisiplina ko, di ba? Mihingi ako ng sorry sa inyo. Ganun talaga eh. Kapag meron ka nagawa, stoop down. Leadership is really a matter of paying attention. In organization, a great deal of consideration goes into who has power and how much. True power comes from gaining respect, trust, and support of the people you manage. Kaya nagpapasalamat ako eh. No? Kasi may mga nagsusupport sa akin. Yun ang asamin nyo. Diba? Yung may mga taong magsusupport sa inyo. Kasi ang tunay na leader, may tao siya na follower na nagre-respeto sa kanya, nagtitiwala sa kanya, at nagsusupport sa kanya. Amen? Now, servant leadership is about getting people to a higher level by leading people at a higher level. Sabi ni Ken Blanchard. So, sabi niya, ang servant leadership ay about sa mga tao na mapapasulpot mo, na malilid mo, at madadala mo sa higher level. Hindi man ikaw yung ma-recognize, pero yung mga tao mo ma-recognize, sapat na yun. Amen? Minsan, ang isang leader, nakatago lang yan eh, no? Bakit kayo ang ina-assign ko? Hindi dahil tamad ako, kundi gusto ko kayo ang makilala at hindi ako. Bakit ina-assign ko kayo sa devotion? Bakit ina-assign ko kayo sa mga sermon? Pwede namang ako na lang eh. Ako ang magsalita sa devotion. Ako ang magsalita sa sermon. Pwedeng ganun, no? Para na sa ganun, makilala ako. Pwedeng ganun. Kaya lang hindi ko ginagawa yun eh. Kasi ako talaga, meron akong servant heart. Na kung saan, ititrain kita nang sa ganun, maitaas ka. Ganun ako. Kung ayaw kong maangat ka, hindi kita titrain. Ako na lang gagawa lahat. Diba? Pero dahil gusto kitang iangat, kaya tinuturuan kita ng matindi. Kaya nagbababad ako ng panahon, mag-research
para kung maturuan kita ng tama. Kasi gusto ko, ikaw yung maiangat. Di baling hindi ako maiangat, ikaw ang maiangat. So, ganun po ang puso ng isang leader. No? Huwag tayong matakot na iba ang maiangat at hindi tayo. Amen? Now, ano ang qualities of a godly leader based on the Bible? A servant, number one, servant-hearted. When we say servant-hearted, a true leader serves others rather than demands to be served. Kaya minsan, no, sa church, makikita nila ako sa North Caloocan. Ako yung tipo ng pastor na pagkatapos ng church service, ako din naglilinis, ako nagsasalansan ng mga upuan. Minsan sasabihin nila, Pastora, ako na po. Sasabihin ko, hindi ako na. Mamap ako ng floor. Nagwawalis ako. Yung mga electric pan, ako nagpapatay. Hindi ginagawa yun ng mga ibang church workers, ha? Hindi nila naiisip yun. Pero ako, talaga pagkatapos ng church service, sasalansan ko yung upuan, papatayin ko yung mga electric pan, check ko, no? At nagmamap ako. So, biblical leadership is rooted in humility and service. A true leader puts the needs of others first. Anong pangangailangan mo? Minsan, kahit wala na akong maisahod, basta maibigay ko na lang yung pera, no? Doon sa tao na nangangailangan. Sige lang. Sabagay, wala naman din talaga akong sinasahod dito. Diba? Kahit wala kang sinasahod, sige lang, mag-serve ka. Hindi ka naman bayarang pastor eh. Nagsiserve ka sa Lord. Kaya kahit walang bayad, sige lang. No? Tuloy lang. Pangalawa, humble dapat. A godly leader recognizes that leadership is not about pride or power but dependence on God. Lagi po tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Lord. Huwag po natin sinasabi na, hindi, kaya ko na to. Ako, mga kapatid, kahit marami na akong alam, still nagpapasakop pa rin ako sa Lord. Nagtatanong pa rin ako, Lord, ano bang gagawin ko para lalong lumalim sa pagkaunawa ang mga tao? Lagi ako nag-inquire sa Lord. Never akong gumawa ng isang action na hindi muna ako nagtanong sa Lord. Lagi yun, nagtatanong ako sa Lord. So a humble leader gives glory to God and listen to others' wisdom. Kahit na pinaparatangan na ako, sige, nakikinig pa rin ako. Pinaparatangan mo na ako ng mali, makikinig pa rin ako sa iyo. Ganun po ako eh. Kahit nagalit ka sa akin, no? Sige, makikinig pa rin ako sa iyo. Susundin pa rin kita. Kaya for 27 years, hindi po ako sumama dun sa mga nag-split. Kasi yung heart ko po, lagi ako nagsasabi, kung hindi dahil sa Lord, wala ako dito. Kaya kahit na ilan na yung nag-split na hindi ako sumama sa kanila. Nag-stay pa rin ako dito kasi gusto ko ipakita sa lahat, no, na hindi ito power, hindi ito position, kundi ito po ay humility na nagsiserve ka. Kung tutusin, pwede akong umalis na anytime, any moment. Dahil nasasaktan na ako, in pain na ako eh. No, dahil sa pagwawalang bahala sa akin. Pero still, nag-aano pa rin ako. Papahumble pa rin ako. At hinahayaan ko na lang ang Diyos ang bahala. So, number 3, full of integrity. A leader must be trustworthy, honest, and consistent in character. So, ang isang leader po, may integridad siya. Hindi yung bukas, okay ako, sa susunod na araw, hindi na ako okay. Bukas, magba-Bible study ako, sa susunod na araw, tinatamad ako, hindi na ako magba-Bible study. Hindi po ganun ang leadership. Ang leadership po ay napagkakatiwalaan sa anumang bagay. Napagkakatiwalaan siya sa finances, napagkakatiwalaan siya sa mga taong inilagay sa kanya, napagkakatiwalaan siya sa pag-share ng gospel ni Lord, yung hindi, okay na to, ito na lang ang sasabihin ko, okay na to. Hindi po ganun. Pag binigay sa inyo ang sermon, aralin maigi. No? Hindi yung basa lang tayo ng basa pag binigay sa atin yung sermon, kaya parang nakaka-boring din pakinggan. Diba?
Hindi yung kapag binigay dapat sa inyo ang sermon, mapagkakatiwalaan ka. Naaaralin mo yon at i-deliver mo siya ng maayos. Amen? So honest, maging totoo po tayo sa pakiramdam natin. Pastora, sa totoo lang po na di-discourage na po ako ngayon kasi parang yung mga member ko hindi na sumusunod sa akin. Maging honest po kayo, hindi yung ako pa yung magtatanong sa inyo. Ano nangyari? Bakit parang napapansin ko, umuunti na ang member mo? Hindi po ganun, no? Yung laging tinatanong tayo ng leader natin. Dapat tayo na po yung mauna magsabi, Pastora, tulungan mo naman po ako. Ano bang gagawin ko? Ilang beses ko na po silang kinausap, hindi man po sumusunod. Diba? Maging consistent po tayo din. No? When we say consistent, hindi lang isang beses sa isang taon ka na nagpe-pray para sa member mo. Mag-pray po tayo lagi. Everyday dapat nagiging lifestyle natin ang pananalangin. Evaluation. Everyday din yan, nag-i-evaluate tayo. Meron ba nangyaring maganda sa buong araw na to? Kung walang nangyaring maganda sa buong araw na to, yung tinawagan ko ng lahat ng membro, hindi man lang sila nakipag-cooperate. Therefore, anong gagawin mo? Mag-plan ka ng another plan. Di ba? So, ang isang leader, consistent siya sa kanyang character. Hindi yung ngayon lang siya masipag sa susunod na araw, di na. Ngayon lang siya humble sa susunod na panahon, di na humble. Ngayon lang siya maglilingkod sa susunod na araw, pagka andyan na yung pagsubok, hindi na maglilingkod. Hindi po tayo ganun. Okay? Integrity is doing what's right even when no one is watching. Kahit hindi kayo nakikita ni pastorang kumikilos, no? Or may ginagawa, pakitang gilas pa rin kayo sa harapan ng Diyos. Hindi kay pastora, hindi kay bishop. Amen? Magpakitang gilas tayo sa Lord. It builds credibility and trust. Number 4, wise and discerning. Godly leaders seek wisdom from God before making decision. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong gagawa ng isang desisyon nang hindi muna kayo nagtatanong sa Lord. A leader who relies on God's wisdom makes choices that align with His will. Kapag hindi ka looban ng Lord, alisin sa plano mo. Kasi malalaman mo naman kapag will ng Lord yan, merong sistema eh. Merong pag-ibig. Merong grace ni God. Amen? Yung nagtatanong ka sa tao. Napansin niyo po ba ako? Hindi kagad ako nag-i-implement ng oras nang hindi ko kayo tinatanong. O magbotohan tayo mga kapatid, anong oras gusto niyo? Nakita niyo po yon, yung ganong character ko? Na tinatanong ko muna kayo, o anong pinaka-the best na gusto ninyong mangyari? Di po yung ako yung, itong gagawin natin, ito ang diba? May mga pagkakataon na ganun, kapag binabasa akin, no, ibababa ko sa inyo. Pero may mga pagkakataon, or mas madalas ang pagkakataon na nagtatanong muna ako sa inyo. Ano ba nangyayari? O ano bang ginawa mo? Paano mo ba in-execute ito? Ganun din, di ba? So, number 5, courageous. Leaders must stand firm in faith, even in times of fear, opposition, or uncertainty. It means courage comes not from confidence in self, but confidence in God's presence. Ang pagiging matapang po ng isang leader, dapat meron sa niyan. Hindi dahil siya ay nasa posisyon, kaya matapang siya. Kundi dahil meron siyang confidence na tutulungan siya ng Lord. So, ang pagiging matapang, hindi po yan nakikita sa pasigaw-sigaw. No? Ang pagiging matapang, nakikita po yan kung paano tayo humihingi ng guidance sa Lord. Amen? Number 6, compassionate. Ang isang leader dapat compassionate. May pag-ibig, may pagmamahal. A good leader cares for people, their physical, emotional, and spiritual needs. Ito, tignan niyo po. Ang pagiging compassion, hindi lamang physical, yung na-comfort mo siya. Di lang ganun, mga kapatid. Emotional din dapat, no? At spiritual.
Pinakain mo na, kinomfort mo na, binigyan mo pa siya ng payo about sa Bible. Diba? Ganun po ang leader. Leaders lead best when they love people sincerely, not for what they can gain from them. Huwag kang magiging pastor dahil meron ka lang makukuha sa tupa. Ano yon? Pera. Okay? Dapat ang isang leader, meron siyang sahurin, wala siyang sahurin, maglilingkod pa rin siya. Minsan po, etong nagiging problema sa mga pastor. Kaya lang nagpapastor kasi meron sila nakukuha out of the tithes and offering ng mga tupa. Pero kapag wala ng tithes and offering, di ba? Ayaw na maglingkod. Eh wala naman ako makukuha dyan eh. Hindi na. Bahala na si pastora dyan. Diba? Sa kanya naman nagtatights yung mga tao. Di po ganun. Kasi kahit nagtatights yan sila sa akin, nauuwi lang din yan sa gastusin ng church. Yun pa lang mga internet natin eh. Di ba? Yung nakakain natin na kuryente. Kasi nagbibigay din ako. Isang buong araw, nakabukas ang computer. Dahil nag-aaral ako, nag-e-edit. So, ang gastos sa kuryente niyan. Eh, pagka nasira pa yung equipment natin, bibili na naman tayo ng bago. Kagaya nung nasira yung computer na nabili. Okay? Ano pa? Teachable. Ang isang leader dapat natuturuan. Even leaders must remain humble and willing to learn and be corrected. A teachable heart allows a leader to grow continually in godliness and wisdom. So, ang isang leader, nagpapaturo, nagpapakorek, nagpaparebuke. Hindi pwedeng hindi siya nare-rebuke, hindi siya natuturuan. Amen? Faithful and dependable. A godly leader is consistent, reliable, and keeps their words. Faithfulness shows loyalty to God and to the people being served. So, maging faithful po tayo and maging dependable. Amen? Huwag po tayong laging hindi tayo faithful. Hindi tayo faithful sa pagbibigay ng tithes and offering. Hindi tayo faithful sa pag-aasikaso sa mga tupa. Hindi tayo faithful sa pag-aaral ng salita ng Diyos. May Bible reading pa ba kayo na personal? Baka mamaya puro na lang kayo pakinig ng pakinig, no? Wala na kayo talagang Bible reading. Magbasa-basa po tayo, mga kapatid. Ano sabi dito? Teachable dapat, oh. Magpaturo kayo sa Lord. Mag-aral kayo ng Bible. Huwag lang yung puro pakinig tayo ng mga trainings. Kulang po yan. Magiging matalino ka kung ikaw mismo nagbabasa ng Biblia. From Genesis to Revelation, basahin niyo po yun. Amen? Number 9, Spirit-filled. A leader should be guided and empowered by the Holy Spirit, not by selfish motives. When a leader is Spirit-filled, their actions and attitudes reflects Christ's character. Totoo po ito. Kapag Spirit-led ka, kahit nasasaktan ka na eh. Kahit parang iniisip mo, ano ba naman yan, puro na lang sila paratang sa akin na nag-i-aim ako ng posisyon. Kahit ganun kanila tinitingnan, no? Kahit na tinitingnan kanila na ano ka, mapagmalaki, no? Sige lang, hayaan mo lang sila doon sa sinasabi nilang ganun. Sa darating ang araw, kakainin din nila yung mga sinasabi nila. Amen? So, ikaw, magpakumbaba ka pa rin, no? Ano pa? Visionary dapat ang isang leader. May vision siya kung anong tatakbuhin ng church. Ang isang leader na walang vision, yung wala siyang plano, wala siyang mission, no? Leader must seek God's direction and inspire others to follow His plan. Dapat meron tayong vision. Ano yung vision natin? Mag-church plant. Ano ang mission natin? Maghanap ng mga kaluluwa. So, hindi lang tayo maghahanap ng kaluluwa, kundi dalhin natin sila sa loob ng church para ano? Para turuan sila, i-disciple sila. Kasi kung magmi-mission lang tayo, maghahanap lang tayo ng lost soul at dalhin lang kay Christ, hindi po sapat yun eh. Yes,
totoo naman na talagang dapat natin silang lahat dalhin kay Christ. Pero kasi ang tinuturo ni Jesus Christ is mag-disciple eh. Diba? Anong sabi niya sa Matthew 28 verses 19 to 20? Make them disciples. Hindi po sinabi ng Lord na dalhin nyo lang sa akin at sapat na yung maniwala sila. Hindi ganun eh. Sabi ni Lord, make them disciples. So dapat ang isang pastor, ang isang leader, meron siyang vision na ganun. No? Na may maidi-disciple siya na darating ang araw, may tatayo ding leader aside sa kanya, sa group niya. Amen? Ano pa? Patient. A true leader shows patience in dealing with people and circumstances, trusting God's timing rather than rushing things. Leadership often involves challenges, misunderstandings, and waiting. A patient leader remains calm, gentle, and steadfast, showing grace even when others are difficult to handle. So ano po ba ang pagiging patient ng isang leader? Yung kahit na, alam mo yun, nagtatalo-talo na, kalma ka lang, di ba? Kahit na alam mong mali na yung paratang sa'yo, kahit alam mong nakakainis na talaga, no? Sige lang, kalma lang. Hayaan mo lang. And lastly, a leader must be prayerful. A godly leader depends on God's true constant prayer for guidance, strength, and wisdom. So, hingi po kayo ng guidance. Hingi din kayo ng kalakasan kasi nakaka-drain po ang pagpapastor. And also, hingi ka ng wisdom. Kasi hindi dahil may knowledge ka, wisdom na yun. Iba po ang wisdom. Ang wisdom comes from God. Ang knowledge comes from reading and listening ng mga trainings. Pero yung wisdom, ang Lord ang nagbibigay nun. So ask, pray for it. A prayerful leader acknowledges that leadership is not done by human strength alone. They seek God's direction before making decisions and intercede for the people they lead. So, bilang isang leader, kailangan pinapanalangin mo hindi lang yung iyong sarili. Pinapanalangin mo rin ang mga tao na iyong nililid. Mag-pray ka. Lord, ano po ba ang kulang? Ginagawa ko na ang lahat pero parang hindi ko pa rin sila mapasunod. Pray ka. Ask wisdom from God. Anong gagawin mo? Nakaka-drain na po talaga, Lord. Parang ayaw ko na talaga. Ask for strength. Ask for guidance. Nang sa ganon, itulak ka ng Holy Spirit kung saang direction ka dapat tutungo. Amen? So, thank you for your time. So, salamat dahil nagtiyaga ka sa pag-aaral sa ating Introduction to Leadership. So, next week, pag-aaralan natin ang 21 Indispensable Leadership. Okay? So, salamat po sa pakikinig. Pag-aaral, nawa, marami kayo na tutunan sa araw na to. God bless us all po.